Hello mga kapisngi vlog! Isang panibagong araw na naman ang sumikat sa araw na ito. Samahan nyo ako sa isang mas malalim na paglalakbay dito sa palengke sa seksyon ng mga karne. Kung saan hindi lang simpleng pagbili at pagbenta ang nagaganap, kundi mga kwento ng buhay na puno ng hirap, pag-asa at walang sawang pagsisikap. Maaga pa lang bago patuluyang sumikat ang araw, naririnig ang pagdating ng mga delivery, ang pagbubuhat ng mga paninda at ang paghahanda ng bawat pwesto. Unting-unting napupuno ang lugar ng ingay, mga tawanan, sigawan ng presyo, tawag sa mga suki at halakhakan ng mga nagkakilala na matagal nang nagkakasama sa araw na hanap buhay. Nandoon ang sariwang karne na maingat na hinihiwa, tinitimbang at inaayos. Makikita ang kasanayan sa bawat galaw, parang kabisado ng katawan ng bawat hakbang. Habang pinagmamasdan ako ang eksena, hindi ko maiwasan mapaisip kung gaano karaming sakripisyo nang nagagamit sa simpleng eksenang ito. May mga nagtitinda na halos hindi na magpapahinga, abala sa pagtatanggap ng mga mamimili. May mga bumibili na nagbibilang ng sukli, nag-iisip kung kasya pa ba ang budget. At sinusubukan pagtugmain ang mga pangangailangan sa kakayahan. Dito mo makikita na ang palengke ay hindi lang lugar ng kalakalan. Ito ay salamin ng tunay na kalagayan ng maraming tao. Habang nakikipag-usap sa isa sa mga nagtitinda, muling umusbong ang bakit nga ba tayo patuloy na nagtatrabaho? At ang sagot ay simple pero mabigat, para mabuhay, para sa pamilya at para sa kinabukasan. Sa bawat sagot na iyon may nakatagong pagod, ngunit may kasamang tibay ng loob. Hindi madali ang gumising ng maaga, magbubuhat ng mabibigat at harapin ang init at pagod buong araw. Pero ginagawa pa rin, hindi dahil gusto lang kundi dahil kailangan. Habang umiikot pa ako sa lugar, mas marami pang kwento ang aking nasaksihan. May mga magulang na tahimik lang pero ramdam mo ang determinasyon sa kanilang mga mata. Mga kabataan na natutong magsikap ng maaga para makatulong sa pamilya. May mga matatanda na kahit hirap na ang katawan, hindi pa rin tumitigil dahil wala silang ibang inaasahan kundi ang sarili nila. Ito ko mas lalong naunawaan na ang trabaho ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dignidad, sa responsibilidad at sa pagmamahal. Ang bawat pawis na pumapatak ay simbolo ng pag-asa, pag-asa na balang araw gagaan din ang lahat. Ngunit hindi rin mawawala ang mga hamon. May mga araw na matumal ang binta. May mga pagkakataon na kulang ang kita at may mga problema hindi inaasahan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nagpapatuloy pa rin ang bawat isa dahil sa likod ng bawat pagsubok may dahilan kung bakit hindi sila sumusuko. Kaya kung isipin natin bakit nga ba tayo patuloy na nagtatrabaho? Nagtatrabaho tayo hindi lang para sa sarili natin kundi para sa mga taong umaasa sa atin. Para sa mga pangarap na gusto nating maabot. Para sa kinabukasan na gusto nating mabuo. Kahit unti-unti, kahit mahirap. Salamat Panginoon sa kalakasan sa bawat araw na magigising, sa bawat hakbang ng aming mga ginagawa. At sa mga pagsubok na aming nalalampasan, ikaw ang aming sandigan. Sa gitna ng pagod, hirap at mga alalahanin, patuloy mo kaming binibigyan ng lakas upang magpapatuloy. Salamat Panginoon sa mga biyayang natanggap, maliit man o malaki. Salamat sa lakas ng katawan, tibay ng loob at pag-asa na hindi nauubos. Kahit mga panahong tila mabigat ang lahat, nariyan ka upang gabayan at palalahanan kami, hindi kami nag-iisa. Ikaw ang aming gabay sa bawat desisyon, ang ilaw sa madilim na daan at ang dahilan kung bakit patuloy kaming lumalaban sa buhay. Maraming salamat Panginoon sa walang sawang pagbibigay ng lakas at pagmamahal sa amin. Maraming salamat mga kapisngi vlog sa pagsama sa akin sa araw na ito. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon mula sa ating kwento. Hanggang sa sunod nating vlog, ingat kayo palagi, magpatuloy sa buhay at huwag kailanman susuko sa mga pangarap. Paalam!